Matapos ngang makatikim ng talo si Prague kay Rapport na sinasabing Game of the Year na daw dahil sa ganda ng ginawa ni Richard Rapport. Napalaban naman ngayon sa round number 8. Prague versus Erigaisi, ang kanyang kababayang world number 5. Matindi lalo ito kay Rapport. Kayanin kaya ni Prague at makakabawi ba siya? At ang susunod nating i-analyze ay si Rapport pa rin. No? Kalaban naman niya ay si Chidambaram Aravind ng India. Kapag tinalo pa niya ito, siya na ba ang Indian Super GM Destroyer? Samahan niyo po kung baybayin ang mga laban na ito. Pero bago tayo magsimula mga kamatyas, unang laban, no, Prague versus Erigaisi, ay atin munang pasadahan ang ating iniwang puzzle kahapon sa ating last upload. Why to play? Congratulations sa mga nakakita ng napakalakas. Excellent move, Knight D5 sacrifice queen, pero may Knight E7 mamamatyas. Kaya ang ginawang depensa, Rook E8 para maproteksyonan ng E7. Yun nga lang, mayroon pa ring, tingin ko, ano ba, capture ba? Winning pa rin or capture ito? Kahit capture ng queen po, winning pa rin, ano? And then Knight F6, matikambing. Okay mga kamatyas, napakaganda ng solution. Hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. At for today's video, ano kaya? Ayun, katitira lang ng block, oh. Common ito sa mga mahilig mag-puzzle. Familiar ito. Okay, sa mga hindi familiar itong posisyon na ito, madali lang po ito. Manumanuhin nyo lang i-analyze. Why to play and find the excellent way, mga kamatyas. At sa next video natin, sasagutan and then yung shoutout. Sa mga nakatamang sagot kanina, sa end part ng video ang shoutout natin mga kamatyas. Okay. Ayan, sa mga wala pang ICC, nasa link o nasa description lang po ang link para makapag gawa na kayo ng inyong account. Okay. Erigaisi, world number 5, mabigat ito. Nag-C4 si Prague English opening at nag-G6 lang. Pa-Kings India ng datingan, nag-E4. E5, ayun, binungi kagad ni Erigaisi yung paparating na D4. Kasi po kung magbi-bishop G7 dito, proper King's India na yan. No, yung nakapantay-pantay yung pawns. Pero dito, namungi muna kinuha muna yung D4 square Knight F3 threat, Knight C6, at saka D4. Papunta na ito sa Maroczy bind. No, yung nakaganyang formation. Kaso walang C5, ano? Takes, Bishop G7, Knight E2. At yan po ang lumalabas na bagong biryani dahil pareho silang Indian Bagong biryani muna tayo. Nawala kaagad sa talaan ng aklat. Ang common po dito ay Bishop E3, Knight C6 at Knight C2. Yan ang mga linyang common. Pero dito nag-Knight E2, novelty kaagad D6, Knight BC3, F5, aba, rock and roll din po ang gusto dito ni Erigaisi para ma-pressure kagad ang sentro bago pa kawalan ng knight. Kumapture sa F5, bishop takes F5, knight G3, tinempohan ng atake at para makadevelop din po ang bishop, iniiwas talaga. Okay, wag nyong basta-basta ipagpapalit ang bishop nyo sa knight lamang sa early stage ng opening. Malakas ang bishop sa opening Bishop E2, knight G7 at nag-castling din at nag-bishop G5. Okay, para minamaximize si Prague yung kanyang development with pressure. Sinubukan, kakainin ba yan? Umatras lang, bishop E3. Expected naman po talaga yung H6. Ang kagandahan nito sa puti, pag queen D2, may tempo. Yan ang mga teknikan dyan. Nag D5. Napansin dito ni Erigaisi na parang pwede na siya mag D5, makaluwag-luwag na kagad sa sentro, mabuhay ang diagonal ng lubos. Ayan, okay. Pero hindi nagustuhan ng computer engine. Ang gusto po ay simple king H7 lamang. Queen D7 o kaya knight F5. Yan ang top 3 lines na gusto ng computer. Pero dito tayo ngayon sa D5. Bakit naging bad move yan? C takes D5, knight takes D5. Ayun, meron po ditong good move na nakita naman ni Prague, bishop C4. Accurate talaga. Kasi nakapin. Ayun At kinapture ng bishop na pilitang capturein kasi nga ang lala ng pagkakapin Kaso nga lang yan ang the mighty King's Indian fianchetto, di ba? Pinagpalit. Bagsak ang dark squares ito. King H7, kailangan depensahan. At nag-bishop C5, ayan po, pinagtutusok-tusok
ni Prague dito ang mga pyesa ng black at nag-rook f4. Okay, another bad move by Erigaisi. Mukhang matapang, pasugod, pero ang accurate daw ay rook f6 lamang. Para makawala na ang knight at yung bishop ay depensado na. Oo nga. Kaso pag rook f6 nakakailang dyan, yung mga knight e4, yung tipong iistorbohin din. So balik tayo sa rook f4. Bishop b3. Okay, simpleng iwas lang. b6. At nag-bishop a3. Yan, tingnan nyo po yung mga pana. Oh. Grabe, mga long shots yan. Pagka di mo tinamaan yan, pag di mo nakita, tamaan ka dyan. Knight a5. Ayan, para mawala na po ang nakakailang na nanunusok dyan sa light square diagonal. Kaya hinanting na ni Erigaisi at nag-c4. Knight f6. Queen to queen hamunan. Umiwas with tempo attack. At nag-rook h4. Okay, umiwas din. At ayan, may mga pressure dyan sa h2. Rook e1, inatake muna ang bishop. Queen g8, dinipensahan. Queen c3, tineret ang knight. At nag-queen f7. Okay, simpleng dinipensahan. At dito, mga kamatsas, nambulaga si Prague. Hindi lang good move ito. Brilliant! Paki-guess nyo, mga kamatsas. Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas sa mga gusto pang mag-analyze ng matagal. Post nyo lang ang video ha. Pero ito po ang inihataw. Congrats na nakakita. May ganyan na palang katulis na sacrifice. Capture, rook e1 lang, knight to e4. Bakit napilitang ipangharang ang knight? Kasi po halimbawa kung ang gawin ay queen f7. Hindi naman pwedeng lumayo kasi may iwan ang knight. Magro-rook e7. Patay kang bata. May ganun pala. Napakasakit. Kuya Eddie. Pag nag-queen c6, mayroong, ay ganun pala. May bishop a4 pala. Grabe pala yung timpla na yon. Pag kinapture yung bishop, mayroong rook e7. Check muna. Aray nako. O sa puti, para walang check, no? Pero kakapturein pa rin eh. Kala ko may matcha sa ilalim, may harang lang. And then, ang dami pong tama, oh. Wala, matcha-matchakaw ang aabutin dito. Wala na, matchas na may ganun din, oh. Kasi inisip ko, queen d1 check, harang dito sa knight, tapos queen d4. Kaso may check doon, eh, sabay ganun din, oh. Matchas din sa h7. Malakas, unstoppable mating attack. So, dito po kaya ang ginawa, ipinasubo na lang ni Erigaisi yung knight niya. Pero nag-queen c2 to maintain, ayan na. One piece downin na eh. Nag-rook e8, ayun, tinireplay din ng depensa. Pero dito po talagang di ka na makakawala. f3, wala na talaga. Bagsak talaga, buong buo. Nag-queen e5 na lang para kung ito pang-capture, may pingas nga naman sa h2 kahit papaano. Pero hindi po natakot dito si Prague. Talagang tinuluyan, knight takes e4. Nagpa-giveaway pa, queen takes h2. Pag king f2, wala na rin namang kasunod na check. Knight f6 is coming. At dito po, maliwanag na lamang ng isang pyesa buong buo si Prague. Nagwagi siya sa kanyang ka-teammate na world number 5. Si Prague po ngayon is world number 7. Si Abdusattorov ang world number 6. Yan, pero halos dikit. Si Wesley po pang number 14 yata kung di ako nagkakamali sa live rating na nasilip ko kanina. Ayan, no? Okay, sana makabawi si Wesley, makaangat, Pero pahirapan na po talaga ngayon dahil matindi at maiinit ang training, lalo na ng mga bata, mga Indians. Ay, nako, grabe po ang training. So, ito po ang naging mainit na laban. Sana natuto kayo. At lipat naman tayo, Richard Rapport, ang bumibrilliant dito na Mikhail Tal. Kalaban niya ang isa pang pambato ng India, Chidambaram Aravind. Indian destroyer na ba siya? O, tingnan natin. Black dito si Rapport. Ang alam ko po, wala pang talo si Rapport sa mga Indians dito eh. Isang tabla lang yata. Grabe, matindi ito, no? Pero dito magkakaalaman. Pagka tinalo pa niya si Aravind, ay talagang Indian destroyer na siya. Sa ngayon, wala pang tumatalong Indian eh. Baka si Aravind pa lang. O, tingnan natin. Ang ginawa, nag-E4. Sicilian. Knight F3. E6. D4. Open Sicilian. A6, ayan na naman ang itsurang Sicilian can. Bishop D3, Bishop C5, at nag-Knight B3 umilag. Okay, tago muna doon. Ayan, yan ang style ni Rapport. Yung mga naninibat ng pressure, ganyan eh. Queen E2, Knight C6,
Bishop E3, yun po ang purpose ng Queen E2, no? Para maka-Bishop E3 at maputol kagad yung pressure na inihahatid ng sniper na nakatago sa E7. Nag D6 lang. Knight BD2 o Knight 1D2. Knight F6. Develop, castling. Kinapture na. Queen takes, castling din, at nag-rook FD1. Okay? Para i-pressure yung pawn mamaya. Dahil yan po ang nakikita kong magandang targetin na weak sa black. Nag-queen C7. Okay? Simpleng develop lang. Angat-angat konti. Nag-C4 at pumormation ng pa-Sicilian Maroxy-bind para i-bind yung D5 square. Knight to B4. O yun, nawala po sa libro. Ang old line ay... ito palang C4 ang novelty. Pasensya na po. Ito novelty. Ang old lines ay Bishop E2, H3, at Knight C4. Yan po ang mga nakatala pa sa libro. Pero pag itong pagtira ng C4 na wala sa libro. Okay? Knight B4, inatake ang Bishop sa D3. Knight F3. Tanggap na ipa-exchange siya. Pero nag-E5 muna. Okay? Para pakawalan ng Bishop. At nag-A3. Paalis na sa Knight. Knight C6. H3 para walang Knight G4, Bishop G4, Bishop E6 lang, develop, at nag-Knight D2. So ito po, almost complete na ang kanilang development sa opening stage, middle game battle na. So ang purpose nito, ay nakikita ko dito ay gustong mag-B4 dito ng puti para makakuha ng space, pressure sa queen side, Knight H5. Okay, nagsimula na rin po si Rapport. Gumawa ng atake, no? Ilalagay yung Knight sa F4, Bishop F1, Knight F4, at nag-Rook C1. Okay, forma ng mga tore, Queen E7, agad na umilag sa dangerous C file, at itong Queen mukhang tumatiming, papunta naman sa king side. G3, ayun, pinaalis ang Knight. Ha? Pa-capture yung pawn? Knight G6, pwede. Kasi kung kakapturein po, magkiking H2 lang, long cool lights. Saan pupunta yan? Nakakontrol naman dun sa G5 square. Halimbawa, only move Queen D7 to protect the knight, no? Kaso may C5. At lalakas po ang pressure sa D file. So yung knight mananatiling nakastay lang yan dyan, di naman makawala. Makukulong, malalagay sa alanganin ng knight. Kaya ang ginawa, napa-atras na lang dito si Rapport at nag-B4. Ayan na nga po, ganda ng position ni Arabinda. Rook AD8 at nag-Bishop G2. H6 para walang Knight G5 din. At nag-Rook E1. Okay, Rook E1. Yan po ang mga binibiling mga paislog-islog dyan. Ano ba meron dito sa Rook E1? Rook D7, kunat. King H2, kunat. Queen D8. O yan, mga abang-abangers. So, inaabangan ko yung break ng F5 eh. Bishop F1. Knight GE7. Okay, mag-F5 na ba? B5 pero inunahan ni Aravind ng pangliligalig. A takes B5, C takes B5, Knight A5, at nag-Knight C4. Okay, sinabay. Ayun ang iniintay ko, yung bira ng F5. Yan po talaga play niyan eh. Yan talaga ang play na iniintay ko dyan. At nag-Knight FD2, umiwas lang para suportahan, pero hindi po nagustuhan ng accurate computer. Dapat daw ang tira is Knight takes A5. Ayun, Knight takes A5, Queen takes A5, tapos E takes F5. Okay, etc. etc. Pero nag-Knight FD2, Knight takes C4, exchange na, Bishop takes din, and Rook takes. Okay, pero medyo namali yata po ng positional evaluation itong si Arabind dahil lamang na ang black dito sa evaluation eh. Nag-King H8 lang. Prophylactic move lang muna si Rapport para hindi tamaan ng mga any diagonal attack dyan. At nag-King G2, nag-D5. Yan, pagkalakas-lakas na bira, no? Takes, Knight takes. Ayun, mukhang kung ako po ang kakain, mukhang Knight din pang kakapture ko. Siyempre, may threat. Pero, naka-sacrifice yung pawn E5, So, dito po ay Rook takes ang gusto ng computer, no? Knight takes and nag-Queen E2. Ayun, nasindak naman dito. Capturing lang pala ang tamang tira. Nasindak kay Rapport. So, pag Rook E7 kasi may ganon, Queen A1, supportado naman yung tore.
At F4 ang pinapatira ng black dito. Mukhang dito yata na sindak. Dito na ilang si Arabind, no? Yung mga tipong pabasag na ganyan. Kaya hindi kinapture. Kumbaga, nirespeto. Nako, may ganon. Oh, nag-Queen E2. At dito ay nag-E4. Ayan na po. Nako, pinapanikip na yung galawan ng puti. At nag-Knight F1 maneuver para hamunin ang Knight. At dito mga kamatsas, pakiguess nyo po ang napakagandang ginawa ni Rapport. Ang ganda. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Paano ko nasabing ang ganda? Pasugod talaga, oh. Parang modern tal to sa panahon natin. Ang ganda, oh. F4, sugod. Walang pakialam kahit makain-kain pa yung pawns niya, eh. Queen takes E4, takes, and Rook E7. Inatake ang tore. Queen B1, obligadong babaan. At yun lang. Ito yung hindi nakitang timpla. Hindi nakita ni Arabind to, sigurado. Na nakita ni Rapport. Ayan, may mga nag-comment kasi, Coach, paano mo nasabing hindi nakita? Super GM na yung mga yan. Eh. Kahit nga world number 1, kahit nga world champion, mayroon din nakikita eh. Mali yung katwiran na yun. Mali yung dahilan na yun. Kahit na world champion ka pa, mayroong hindi nakikita. Okay? So kung ganon, edi lalo na super GM lang. Hindi naman world number 1, hindi naman world champion. Okay, yun ang logic nun. Okay, so dito po, ito hindi napansin ni Arabind. Yung silent move na yan na dito, napakalaki na pala ng lamang ni Rapport. At nag-King G1, ilag sa kapahamakang check na yan, Queen D7, yun lang, sumablay ng follow-up. Pero, tiniret yung H3. Ang tama raw po ditong follow-up, Queen to B6 check, yan pala tamang sundot. Pag nag-King H1, pasok. Iyan ang mga tamang sundutan. Okay, medyo nakakailang at mahirap lang po talagang, threatening Queen takes Knight na, imagine niyo lalamang na isang pyesa. Takes, lamang ng isang pyesa, sakit. Pero, Queen D7, nag-Queen D3. Ayun, dahil po sa mga nakahigang pyesa na rin, nakakailang na rin, hindi na rin tamaan ni Arabind ang correct play. Rook G4 daw ang tama, Para pangharang na rin dun sa pawn na nakathreat, di ba? Rook G4 ang accurate. Pero dahil nag-Queen D3, sinundutan pa ng isa, Queen E2 ilag, na-capture na yung pawn at nag-Rook T4. So this time, hindi lang po good move. Brilliant ang binitawang Tiradinsky ni Raportsky. Ano kaya yon? Guess nyo uli as puzzle number 2 sa laban na ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook takes G3. Nasasarapan, mahirap palang makondisyon tong si Rapport, Mahirap palang nakukondisyon to. Nagpapaulan ng brilliant, excellent. Boom, Rook F2, unstoppable, super attack, mate. Yan, nag-resign na po si Arabind. Bakit? Pag tsumek doon, angat lang, may isa pang check, angat lang ng pawn, wala nang check dahil yung knight ay nakakover doon. Pagpalagay ng ipasubo, capturein lang, tipong mamamate, pero after King G8, the correct square, wala pong mate dahil may harang Yan ang laman. Niresign na ni Arabind. Silipin po natin ang standing nila after round number 8 bago natin i-shout out yung mga nakatamang sagot kanina. Nangunguna pa rin naman ang pambato ng home court Uzbekistan na si Nodirbek Abdulsatorov, 5.5 points. At Sindarov, puro mga taga-Uzbek ang leading, 5 points. Pragnananda humahabol at Erigaisi 4.5 points. Magsudlu, Rapport, Yakubuev 4 points. Nepo, nako talagang di na nakaporma si Nepo. Kala ko ba yung matindi talaga tong si Nepo, Di nakaporma rito 3.5 points. Shamsidin Vokidov 3 points and Chitambaram Arabind 2 points mga kamatsas. Yan po ang mainit na update dito at bago tayo magtapos mga kamatsas, ipag-invite ko muna bukas po ang ating live. Sa Sunday pala, Sunday ang ating live session ng ating Kamatcha Super Supporters button. So mag-register na po kayo. Exclusive lang po sa mga magre-register at magme-member. Ang link ay nasa description below lamang. Click nyo lang po bago po kayo mag-register sa ating live training every Sunday 10 to 12. Di man kayo maka-attend, automatically recorded na po yun. Mapapanood, marireplay at marireplay nyo. Okay po?
Alright, ito po ang ating mga shoutout. Shoutout sa unang nag-comment dito sa ating last upload na si Jonel Delosa. Ayan. At sa mga sumagot naman nakakita, Arnold Dinoy Corbeta. Suki natin sa shoutout. Palaging mabilis at tama ang kanyang kasagutan. Sama na natin itong si Rotsiva Varonder Nando. Ayan, ako pasensya na ha. Haba, dikit-dikit eh. At kay Dandraff. Nako, grabe, Dandraff. Marami ka bang balakubak? Shout out sa'yo. At kay Jexter Dungay, isa pa. Kay ACDR. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga kamatsas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.